Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto ang Gara kumanta. Hala, buwing binasura kaso ni Garcia. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Sen mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto po, President Bongbong Marcos Jr. May bagong pahayag. Sabi niya po dito, Marcos on fight versus corruption. It will be hard, painful but worth it. Ayan mga kababayan, ha? Magiging masakit at worth it ko, no, 'di ba? Yung fight against corruption ng Marcos administration, no? Sabi dito sa komento, nako, yes, it's hard battling against your own shadow. Oo nga naman no. Hanggang ngayon patuloy pa rin daw na Nasaan na yun na? Patuloy pa rin na naniniwala si Marcos na hindi siya kasama. Patuloy pa rin daw na naniniwala si President Bongbong Marcos Jr. na hindi siya kasama sa mga itinuturing na kurap sa ating gobyerno, di ba? Hayaan nyo na yan, di ba? It's hard to pretend battling corruption. Yun siguro, Pero hindi talagang hard talaga. Pero isa lang naman ang pinahihirapan nila. Duterte lang mga kababayan. Paano natin nasabi yan? Because ang susunod nating ipapakita mga kababayan, nako eto. Breaking news, Ombudsman ibinasura ang mga kaso ni Cebu ex-Governor Gwin Garcia. Aray ko po. Matatandaan po natin, sinabi po noon ni President Bongbong Marcos Jr. na bigyan ng due process itong di ba? Si Garcia dahil ito ay kanilang kaalyado. So, ano po ang masasabi niyo diyan? Sabi pa po dito sa balita, ibinaba ng Office of the Ombudsman ang desisyon nitong ibasura ang mga kasong kriminal laban kay ex-Cebu Governor Gwin Garcia kaugnay sa distilling project sa Mananga River. Ayan, matapos makita umanong walang sapat na probable cause upang ituloy ang mga kaso. Wala daw probable cause mga kababayan, no? Eto na, dito kayo magaling. Sabi na nga natin, mapupolitika lang itong ombudsman, kaya kailangan talaga itong si Boeing ay umalis na dyan no? Hindi nagiging patas ang ombudsman, no? At tingnan nyo yung formally huhukayin, di ba? Hinuhukay nila ngayon yung formally because the involved, ang sinasabi ni Remulla or ni Gordon, ang involved, ang mastermind ay si President Bongbong Marcos Jr. Kasi kalaban kaya huhukayin kahit matagal na yan, as long as kalaban, huhukayin nila yan, no? Eto, no? Eto naman kay Garcia, dahil kakampi, lilinisin nila, nilinis po nila, no? Ngayon, masasabi pa ba natin na hindi politically motivated itong ginagawa, no? Ni Garcia, ni Ombudsman? Hindi ba na-weaponize ng mga political allies, no? Yung Office of the Ombudsman? Wala na tayong tatakbuhan nito. Di ba? Wala na po tayong tatakbuhan dahil Ombudsman, hawak na rin nila. Tapos sabi ni Boying, nang ako ay maupo bilang Ombudsman, wala na ako sa politika. Wala ka nga sa politika but you are still connected. Ay, aray ko po. Ito pala ang plano nila. Ngayon pa lang nakikita na po natin
hindi pa man nagtatapos ang termino ni President Bongbong Marcos Jr. kasi ang na-expect po ng taong bayan, kakasuhan talaga to eh. Maraming kaso ang haharapin, no, ni President Bongbong Marcos Jr. after ng kanyang termino. Pero paano pa tayo, no, makakapagreklamo kung ganito nga? Ngayon pa lang nagpapakita na ng pangil, power itong si Ombudsman Remulla na kaya nilang di ba? I-bend ang law. Diba? Kaya nilang i-bend ang law to please their allies. Ito na yun. Naka po, delikado ang Pilipinas dito mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dyan? At ito, pasadahan din po natin, Romualdez, ayan no, 130 million pesos mansion. Inilipat ni Romualdez sa halagang 58 pesos. Nako. Sa isang kahina-hinala at maaaring ituring na fraudulent convenience ayon sa ilang US lawyers na lumabas na inilipat ni ex-speaker Martin Romualdez ang kanyang 130.5 million or 2.24 million ari-arian sa Dover, Massachusetts sa kumpanyang konektado umano sa kanyang fraternity ni Brad sa halagang $58.01 lamang. Aray ko po. Hindi ba? Yan o. Ano po ang masasabi nyo dyan? Sabi dito sa balita, ang property ay pag-aari ng Romualdez mula pa noong 1988 nang bilhin niya ito sa halagang 50 million US dollar. Diba? Daruin yan. Noong 1998, 2.24 million ang halaga na ngayon, mga kababayan. Grabe. Ibig sabihin, mga kababayan, mula nung noon pa man, no, nagnanakaw na ito. Di ba? Sabi po ng ating mga kabayan, mga komento po nila, no? Freeze and sell to reclaim the fund for Filipinos used for road widening, safe for motorists. Ayan. Tingnan nyo ang mga politiko sa atin kung gaano sila kayaman para bumili ng ari-arian sa ibang bansa. Hindi siguro naghihirap ang Pilipinas kung ang mga politiko sa atin ay mga tapat at hindi magnanakaw. Oo nga no? So, ang tanong, bakit niya naman, no? Bakit niya naman inilipat doon sa kanyang fraternity Brad, no? Sa halagang piso ay $1 lang, di ba? Ibiruin mo, ang kantidad po ay 1.24 million tapos ibibigay mo lang ng $1. Aba, napaka-charitable mo naman. Dapat itong fraternity Brad ni Romualdez ay rin yan, imbestigahan mga kababayan. Baka hindi lang po ang bahay na ito ang ginagawa siyang dami, di ba? Ganun po na ang lumalabas dito nagiging dami niya na po itong Brad niya. Di ba? Grabe, ang yaman pala ng mga politiko. Tapos yung probinsya ni Romualdez, number 1 sa 5 pinakamahirap na rehiyon sa ating bansa. Tapos si Romualdez lang ang mayaman sa di ba? Ibig sabihin, alams na yan, di ba? Kung sa inyong lugar, ikaw lang ang mayaman, ikaw lang siguro ang magnanakaw. Anyway, ito pa, last po natin pag-usapan to mga kababayan kasi gusto ko rin pong i-share ito, no? Sabi po dito ni John Vic Remulla, my best guess is hindi lalagpas, hindi na matatapos ang 2026, marami nang nakakulong. Magugulat kayo rito. Aba, ayan na naman, pinangungunahan na naman po ni John Vic Remulla ang mga posibleng mangyari. At sinasabi niya dito ay marami ang makukulong sa 2026. Pag sinabi nating marami ay baka maliliit lang pong mga isda ito. Di ba? Hindi namin gusto na marami ang makulong. Gusto namin iilan lang ang makulong pero talagang yung mga big fish, no? Baka mamaya
Sa sobrang dami niyan, wala palang mga kasalanan, di ba? Remulla, di ba? John Vic Remulla, baka pumalpak na naman to ipinagtanggol ni DILG John Vic Remulla ang ginawang investigasyon ng Marcos administration laban sa korupsyon. Anya, hindi matatapos ang 2026, mayroon nang maipapakulong na tiwali sa gobyerno. Yung pala, hindi ka naman pala kasali sa investigasyon. Di ba? Tapos ikaw pa itong maingay. Diba? Bakit ba ang ingay mo? Hindi ka na lang tumahimik, Remulla, kung wala ka namang sasabihing maganda. Diba? Hindi pala siya kasama sa investigasyon, tapos sinasabi niya, Marcos, yung investigasyon pala ni Marcos, yung ICI siguro ito mga kababayan. Tapos si Remulla ang tagapagsalita. Ano ba? Diba? Puro kayo puro kayo paporma, papogi. Nako. So talagang gayang-gaya kayo sa amo nyo. Ano? Anyway, eto na mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, watak-watak na, cabinet members naglabas, hinanaing kapalpakan, PBBM admin. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa ABS-CBN News. Ito yung pahayag ni DepEd Secretary Angara. Inilabas niya yung kanyang pagkadismaya, pagkadisgusto sa nangyayaring kapalpakan sa administrasyon ng Marcos Jr. Ito, title, Nawili sa Flood Control. DepEd laments. Nalungkot. Ang hinayang. Only 22 classroom built so far in 2025. Only 22 classrooms were built so far out of the 1,700 target for this year. The Department of Education said on Tuesday, adding that the department... Alam niyo mga kabayan, ako natutuwa talaga ako at wala na dyan sa Department of Education si Vice President Sara Duterte. Kasi kung nandyan pa po siya, malamang sa kanya na naman po itisisi. No? Itong 22 classroom pa lang ang nagagawa out of 1,700 classrooms, no? Kung nandiyan pa po si BP Sara sa DepEd, malamang sa kanya po ito sisi. Ngayon dahil hindi naman po siya ang nasa DepEd, si Angara. Si Angara na ngayon, ang sinisisi naman, nagmamalinis di ba? Yung DPWH, yung BBM administration, di ba? of Public Works and Highways might have been engrossed with flood control projects. Malaking kita doon Dito, baka maliit. Pinabayaan na lang. Nakakadismaya nga. Kawawang mga kabataan natin. Bukod dyan mga kabayan, no? Hindi rin ito nakakatawa. But kasi yung 1,700 classrooms na yan, mga kabayan, I think hindi naman yan mapupunta dyan sa 2025 no? If hindi yan fully funded, di ba? Correct me if I'm wrong mga kabayan, may pondo na po siguro yung 1,700 classrooms. Ang tanong, saan ngayon ang pondo niyan? Di ba? Nasaan ang pondo ng 1,700 classrooms na yan? 22 pa lang ang nagagawa. Diba? Magja-January na naman, magde-December na naman, diba? Ito yung bagong Pilipinas na ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos Jr. 22 lang ang... Ay, naku. Education Secretary Sani Angara said he was seeking system changes since only the DPWH has the power to build DepEd classrooms. I don't know kung kailan nagsimula ito, but I'm sure yung mga previous hindi ganito may nabasa akong post kahapon. Panahon ni PRRD, mag-average sa isang taon 2,300 classrooms ang napapatayo. Ang nabasa ko, kanya-kanyang agency, example, DepEd,
sila ang magpatayo ng classroom. Farm to market roads, DA ang mag-implement. Ngayon lang nangyari, itong administrasyon na ito, na centralize. Lahat ng infrastruktura, DPWH lang. Kaya yung post ng isang retired general na nabasa ko is, it was a costly mistake. Yung sinentralize nila yung pag-build ng infrastruktura. Kasi mga kababayan, centralized rin ang korupsyon, di ba? Sino ba? Sino ang nag-approve niyan na i-centralize yan? Baka sabihin nyo, Vice President, di ba? Edi presidente po ang may kapakanan niyan, may kagagawan niyan, di ba? Huwag mong sabihin President Bongbong Marcos Jr., hindi mo alam yan. Di ba? Kung wala kang alam, baka sabihin, hindi namin alam yan, di ba? Na na-centralize na pala sa DPWH yung mga project na yan, infrastructure projects, di ba? Sinong sisisihin natin? Di ba? Sino ang may accountability? Sino po ang may pananagutan? Ay, nako mga kababayan, no? Bagong Pilipinas. Eto na ang bagong Pilipinas. Puro korupsyon, kaliwa. Halos lahat ng departamento may korupsyon. Di ba? Sige nga, magsabi nga kayo ng department ng gobyerno natin ngayon na walang korupsyon. Unahin na po natin yung agriculture nung panahon po ng Secretary Pasia, PBBM ng agriculture, di ba? 85 pesos ang isang kilo ng sibuyas. Tumaas ang kilo ng asukal, kamatis, itlog at kung ano-ano pa. Isda, manok, baboy, lahat mga kababayan. Department of Agriculture. DepEd sa panahon naman ngayon ni Angara. No? PBBM admin din mga kababayan. 22 lang ang naipatayong classrooms. Ano pa? Department of Finance nandyan sa recto. PCSO palaging may nananalo. Ano pa? Mga kababayan, ba? Masyado na po silang halata sa kanilang mga ginagawa. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.